Wasak mga kaslak. Maglalaro ulit tayo ngayon ng Nightmare. D&D muna natin para walang notifications. Kalaro pala natin ngayon si Tropa ay Hilak. Bali mag-ano tayo ngayon, hindi naman tayo support, carry naman tayo. Tayo naman yung bubuhat. Tapos yung build natin dito ay Blast Cut at Coin Up para sa economy support, para magkakaroon tayo ng lucky coins pang draw para makabuo tayo ng Blast Cut. Importante yan. Kailangan natin ng Coin Up. Tapos Evil Chanter para mabilis makakakuha ng lucky coin, para mabilis yung ulti ng Coin Up. Mas mabilis ang ulti ng Coin Up, mas mabilis ang lucky coin. Tapos Blast Cut, balilin yung tatlo, Blast Cut lang at saka Coin Up at Chanter. Yung Blast Cut naman yung sa damage, siya yung damage dealer dito. Siyempre sa early game, pag natapos mo na yung quest na Narrowly Escape Doom, magsasummon muna tayo ng common, tapos try natin i-complete yung quest na summon common, kasi may bigay yun sa akin na lucky coin na isa. 5 stars kasi yung Sage Flute ko. Yung bigay niya na buff sa akin ay pag naka-complete ako ng quest, bibigyan niya ako ng 1 lucky coin, 100% guaranteed yun. Kaya ang ginagawa ko, nagko-complete muna ako ng mga quest sa early para makaipon ako ng 10 lucky coins. Kasi pag nakaipon ka ng 10 lucky coins, may panibagong quest dun yun na mako-complete. Yung Lucky Tycoon na quest, pag nakaipon kayo ng 10 lucky coins, bibigyan kanya ng 50 silver. Pero sa case ko, 5 stars yung Sage Flute ko. So, may bibigay siya extra 1 lucky coin. 100% guaranteed yun. Pag nakabuo na ako ng 10 lucky coins, doon na ako nag-rush mag-build. Bali, ang i-build ko dito ay 5 Coin Up at 4 na Chanter. Tapos the rest, Blast Cut na. Nirarush ko na agad i-build yung Coin Up at Chanter kasi sayang yung oras na umaandar eh. Dapat maaga pa lang, mabuo mo na agad yung ano na yan, Coin Up at Chanter. Kasi importante yung economy dito eh. Pag wala kang source ng lucky coin, mahirapan ka mag-enhance ng heroes mo at bumuo ng Blast Cut. Bali, level ng Gold Hammer ko at safe dito, take 4 stars. Kaya na naman yun bumuhat yung ganong level. Depende pa din sa ibang collectible mo kung mataas yung level. Mas advantage yung pag mataas yung iba. At saka yung mga emblem mo, make sure na magandang gamit mong emblem. Bali, gamit kong emblem dito sa Triumph ay puro blaze. Lahat ng slot ng Triumph nilalagay ko mga blaze. Yung blaze kasi nagbibigay yun ng fire damage. Kasi si Blast Cut ay fire yung element niya, yung attack type niya. So dapat mataas din yung binuboost ko yung fire damage ng Blast Cut ko. Nabuo ko na dito yung 5 Coin Up at 4 na Chanter. Nag-start na ako mag-draw ng legendary. Baka sakali na makakuha tayo ng yung Store Magic Mentor. Tapos yung Musketeer, di ko na binibenta dito. Binibenta ko na yung iba na di ko kailangan para buuhin yung Blast Cut. Pero pag marami ka pang space, pwede mo naman di mo na ibenta yung mga purple. Wait mo maging 3, tapos i-craft mo. Baka sakali ka na maging maging mentor. Pero pag hindi ako nakakuha ng Store Magic Mentor, pag iba yung legendary na lumabas, hindi ko muna siya binibenta. Nilalagay ko muna siya sa loob ng dungeon. Iniipon ko muna. Kasi based na sa experience ko na sa dami ko ng laro ng Nightmare, like siguro 70 to 80% yung boss sa wave 50 meron yung Evil Spirit card. So kung matagal ka na naglaro ng Slack, alam mo na yung kung ano yung boss niyo. Explain ko din yun sa last ko na video. So iniipon ko muna siya kasi nagbabaka sakali ako na
pag tinitrade ko yung mga legendary, magiging Store Magic Mentor siya. Yung ganong strategy kasi, mas makakatipid ka sa economy mo. Makakatipid ka sa lucky coins. Kasi instead na ibenta mo, pag wala ka space, i-keep mo na lang muna. Makasakali ka na lumabas yung Evil Spirit card para i-trade mo. Pero pag wala, ibenta mo na. Kung ano, isipang draw mo na lang sa Store Magic Mentor. So ayan, ginagawa ko is iniipon ko muna yung legendary, wait ko yung lumabas kung ano yung boss sa wave 50, tapos pag Evil Spirit card, tinitrade ko siya, baka sakali na mapalitan ng Store Magic Mentor. Tapos pag hindi, binibenta ko, magdodraw na lang ako ng Store Magic Mentor. Tapos pag may gantong boss na lumabas, itong Ice Sorcery Slave, make sure na meron kayong 5 slots sa board nyo para makailag yung mga heroes nyo, hindi kayo mapatayan. Bali, ang level pala ng Blast Cut ko dito, level 15. Pati yung Coin of Enchanter ko, mga max level na yun. Tapos, balik tayo dun sa emblem. Ang nilalagay ko sa balance emblem, more on pang damage sa boss, tulad ng smite tsaka insight. Pwede mo din gamitin yung devastating smite. Yung mga yan tatlo, yun yung nilalagay ko sa slot. Tapos sa focus emblem, kahit ano naman dyan, pwede ka maglagay dyan ng pababilis ng mana kung anong mas pabor sa inyo, mas okay sa inyo. Yung multi-sided dice ko, 4 stars siya, kaya mas nagpe-pray ako sa legendary para makabuo ng Blast Cut. Yung multi-sided dice kasi yun nagpapataas ng success rate ng pagpe-pray mo sa legendary hero. Pero kung yung ganong collectible niya pag mababa, ang suggest ko dyan is mag-pray na lang kayo sa rare kung mataas yung success rate nyo sa rare. Tapos ipunin nyo maging 3, tsaka nyo i-craft para makakuha ng legendary. Kung marami kayong space pero pag wala kayong space, wala kayo choice, mag-pray talaga kayo sa legendary. Tapos isang tip na din about sa economy, yung hunter, sa dungeon ko siya nilalagay pag nakakuha ako, hindi ko mo siya binibenta para mas mabilis yung silver coins ko, kasi importante dyan yung silver coins pag carry ka kasi mas mataas yung silver coins mo, mas mataas damage yung blast cut mo. So yan yung ginagawa ko, sa loob ko muna nilalagay yung hunter, tapos hindi ko muna pinapatay agad yung dungeon. Tapos pag meron kang pag nakakuha ka ng Bullhead Warrior sa pag-pray ng legendary or sa pag-craft ng rare, nilalagay ko siya tabi ng hunter para bumilis yung attack speed ng hunter. Nagbibigay kasi ng attack speed yun si Bullhead Warrior sa mga katabi niyang heroes. Yung kung ano yung within sa range niya, may chance na tumaas yung attack speed. Kasi pag tumaas yung attack speed ng hunter mo, mas mabilis din niya makuha yung skill na nagbibigay ng silver coins. So mas mabilis yung attack speed, mas mabilis yung silver coins. Pag bubuhat ka tapos low level yung magiging support or kakampi mo, make sure na nasa kulay red na dungeon ka, kasi ang red na dungeon fire resistant yan mataas naman ang level mo, kaya mo naman patayin yan. Kahit fire resistant yan, mabilis na yan patayin ng blast cut. Pag yung kakampi mo kasi naging red team tapos dragon yung bubuuhin niya, mahirapan siya patayin yan, lalo na pag low level siya. So make sure na nasa red dungeon ka. Para mapunta ka sa red dungeon, dapat ikaw yung papasok sa room. Dapat yung kakampi mo yung mag-create ng room. So ayun yung isang technique na
ano, para di mahirapan pumatay ng dungeon yung kampi mo. Ang mapapansin nyo guys, ayun nga, sinabi ko kanina, most of the time, Evil Spirit card yung boss sa wave 50. So yung mga legendary heroes ko dyan, naka-ready na nasa loob ng dungeon. So, pinupuno ko ng na legendary heroes yung population. Para mas marami kang legendary heroes, mas mataas chance na marami mapalitan ng Star Magic Mentor. Kung wala namang boss na Eagle, yung nagnanakaw ng coins, sinasacrifice ko na ibenta yung mga hunter, tapos papalitan ko ng mga legendary heroes para ayun nga, mas marami kang naiipon na legendary. Mas mataas chance mo na makakuha ka ng Star Magic Mentor. Ayan. Ayan ako, nilabas ko na dito yung mga legendary heroes ko kasi lalabas na yung boss. Tapos tinatago ko muna yung mga blast cut para hindi ako malito sa trade. Mas safe pati. Baka yun yung ma-trade ko eh. So pag may space pa yung dungeon, nilalagay ko muna sa loob. Tapos yan, lumabas na yung parang card. Chill ka lang dapat pag magpanic. So dito malas ako. Walang binigay sa akin na Star Magic Mentor. Tinitignan ko yung kasunod na boss if Evil Spirit Guard ulit para maghintay na lang ako sa next trade. Pag wala, wait lang, may importante akong tips na ibigay. Make sure nyo pala na may space kayo sa board nyo pagkatapos mapatay yung boss sa wave 10, 20, 30 at 50. Kasi may binibigay na heroes yan. Pag walang space yung board nyo, hindi kayo mabibigyan ng hero. Hindi lalabas yung parang choice. Ang ibibigay sa wave 10, elite heroes, 3 elite heroes sa choices. Sa wave 20 naman, 3 rare heroes. Sa wave 30, 2 rare heroes sa option, tapos isang chance, 25% chance na legendary prey. Ang depende naman sa select niya kung anong kailangan niya. Tapos sa wave 50, may bigay dyan na legendary. Automatic si-select nyo dyan Star Magic Mentor pag may lumabas. Sa wave 40 walang binibigay, so okay lang na wala kayong space pag napatay na yung boss sa wave 40. Basta importante wave 10, 20, 30 at 50. May ilalaan kayong space sa board nyo para makuha nyo yung free hero. Wala na din palang bigay sa wave 60 patas. Wave 60 hanggang 100 walang nang binibigay na heroes dyan. Kaya okay lang na puno din yung board nyo dyan. So ayun, balik tayo sa hindi ko natapos i-explain kanina. Yung about sa legendary heroes. So ayun, tinitignan ko pag malas ako sa trade. Tinitignan ko yung kasunod na boss if Evil Spirit card ulit. Pag Evil Spirit card ulit, hinihintay ko dumating yung boss, makipag-trade ulit ako. Pero pag hindi Evil Spirit card, ang ginagawa ko, kung may Magic Mentor ako na naka-ready, magbebenta muna ako ng ibang legendary heroes para mabuo yung mga Star Magic Mentor na magiging blast cut. Ginagawa ko dito, nagpe-pray ako ng Musketeer para mabuo ko yung blast cut. Tapos, yung ginawa ko nung kanina, kung ibalik nyo, di ko benta muna yung Pulse device kasi baka sakali ako na maging 3. Kinakraft ko kasi sa'yo na para baka makakuha ako ng Star Magic Mentor kasi yun nga, malas ako sa trade kanina. So, baka sakali ako dun sa 3 rare na maging mentor. So napapansin nyo kanina, nung tinraf ko, nasortihan ako na ako akong Magic Mentor. Dahil tulong na din yung kasi nadagdagan yung blast cut ko. Magandang strategy yun if marami pa kayong space at lucky coins. Huwag muna kayo magbenta ng rare if merong double sa board nyo. Kung mapapansin nyo dito, pinagalaw-galaw ko yung blast cut kasi may skill kasi si blast cut na tinatawag na roll and raid. So yung skill na yun, pag nilipat mo sa pwesto si blast cut, magkakos siya ng fire damage equal to 1000% sa attack niya.
Tsaka ma-stun nga yung target ng 1 second. Malaking tulong na din yun pag medyo hirap nyo patayin yung boss. Para medyo ma-burst nyo yung ano, yung tinigiran nyo yung kalaban. Tinuhol sa akin yan ni Hilak eh. Thanks pala ay Hilak sa tips. About naman sa pag-clear ng waves sa pagpatay ng mga mobs. Yan yung trabaho ni Blastcat. Ang ginagawa ko dito na technique, make sure na all the time may Blastcat na nagkaka-ulti. Kasi yung ulti kasi ni Blastcat yung makaka-clear talaga ng wave eh. May ultimate siya na tinatawag na all-out firepower. So pag nag-firepower na si Blastcat parang nagagalit siya. Pumupula yung mata niya, nag-aapoy yung mata niya. Tapos may ano siya, may area of effect na damage. Pag hindi naka-ulti si Blastcat, single target lang yung tinitira niya. Pag naka-ulti naman, naka-AOA damage siya. Yung area of effect, ibig sabihin nun, yung sa mga hindi nakakalam, multiple target yung ano, yung matatamaan ng attack ng heroes mo. So, ayun, dapat yung support nyo, ma-stun niya yung mga mobs. Hindi makakagalaw, may ipon sa gitna. Tapos, yung trabaho mo naman, make sure na meron kayong Blastcat lagi na naka-ulti. Para ma-clear niya yung, ano, yung mobs na naiipon. Kasi pag wala kayong Blastcat na walang ulti, baka malunod kayo sa minion wave, lalo na pag bandang dulo na pag medyo makunat na yung mga mobs. So mabilis naman makontrol yan. Kasi malalaman mo naman sa aling Blastcat yung ano, yung walang ulti at meron. Basta pag nakita nyo umaapoy yung mata, may ulti yan. Tapos pag walang apoy yung mata, walang ulti. Ang strategy na ginagawa ko dyan para laging may Blastcat na may tumitirang ng AOE damage, hindi ko muna nilalapag lahat kung medyo kaya naman yung wave. I mean, kung kaya naman ng ilang Blastcat yung minion wave, minsan nilalagay ko lang 3 to 4 Blastcat. Yung iba nilalagay ko sa loob para mag-ipon ng mana. Make sure ko laging may ulti yung nasa labas. Tapos pag wala ng ulti yung nasa labas, nilalabas ko yung nasa loob na puno yung mana para sila naman yung pumalit. Turo ko na din pala kung ano yung palatandaan pag puno na yung mana ng Blastcat mo. So mapapansin mo sa baba ng Blastcat may parang graph na kulay green ba yan or blue. So ayun yung ano, palatandaan na puno na yung mana ng Blastcat, may ulti na siya. Gumagamit kasi ng mana yung mga heroes para magamit yung ultimate niya. So pag walang mana, tapos na yung ulti niya, maghihintay ulit siya na mapuno ulit yung mana niya bago niya magamit ulit yung ultimate. Kaya nilalagay ko sa loob para naka-ready siya, hindi niya ma-activate yung ultimate skill niya. Tapos pag pag ayaw ko muna ilagay sa dungeon at may hunter sa loob na tumitira, lalo na sa early game, ayaw mo muna patayin yung dungeon, nilalagay ko na lang siya sa dulo, sa bandang lower right. Mapapansin mo may isang Blastcat ako na sa dulo. Hindi ko siya pinapa-attack kasi pag umattack siya, ma-activate yung ano niya, yung ulti niya. Meron pa naman ako 3-4 na Blastcat na may ultimate. So pwede mo siya ilagay dyan muna sa dulo kung ayaw mo ilagay sa loob ng dungeon. Tapos make sure nyo din na sa gitna na siya ilagay. Pag may ulti na siya, sa gitna mo siya ilagay. Para abot siya ng Blastcat yung mga mobs. Kasi yung nasa front nyo, coin of chanter eh. Tapos sa gitna lang yung Blastcat kasi abot naman niya pag nasa gitna na yung mga mobs. Tapos pwede nyo din gawin yung ginawa ko pag may boss na.
lipat mo siya sa bandang harap. Tapos pagalaw-galawin mo siya, I mean yung mga blast cut, pagalaw-galawin nyo para mas masakit yung damage. Ginagawa ko kasi minsan yung pag di ko nakakalimutan para pagkalabas pa lang ng boss, pag nilagay nyo sa harap yung blast cut, tinitira na agad niya yung mga boss. Kasi sayang pag nakalagpas na yung boss dun sa kakampi mo, wala kasi siyang damage eh. Pag nakalagpas siya dun sa lane ng kakampi mo, hindi na abot ng blast cut mo yun. Kaya maaga pa lang, dapat patay mo na agad. Tapos balik nyo na agad ulit sa likod pag napatay na yung boss. Make sure na nasa harap yung coin op at chanter nyo. Kasi lalo na yung chanter, dapat lagi siyang tumitira kasi may skill siya na tinatawag na improvisation. So parang every attack niya may 8% chance na ma-trigger yung improvisation. Nagbibigay kasi yun ng ng mana. Bali 9% ng mana ni chanter mari-restore. So mas mabilis yung attack niya, lagi siyang uma-attack. Mas mabilis yung mapuno yung mana ni chanter. Pag mabilis yung mana ni chanter, mabilis siya magbigay ng mana din sa kakampi, lalo na sa coin op. So ayun, mas mabilis ang mana ni coin op, mas mabilis ang ulti niya, mabilis siya makakuha ng lucky coin. Tapos importante din yun pag mabilis yung mana generation ni blast cut, mas mabilis din yung ulti niya. So sobrang importante ng chanter. Yan yung isa sa inaalagaan ko na di mawala. Tapos sa mga boss naman, dapat maging aware din kayo. Number 1 is yung Eye Sorcery Slave kasi yung pumapatay na hero eh. Dapat make sure nyo may 5 space kayo sa board nyo. May tips ako na mabibigay sa inyo pag may ganong boss. Dapat handa kayo kasi pag puno yung board nyo, tapos may mga rare kayo or kung anong heroes na pwedeng ibenta, tapos wala naman kayong space, syempre kailangan mo mag-ready at least 5 space. Unahan mo na ibenta kasi at least ma-convert mo sa coins or lucky coins yung mabibenta mong hero, hindi mapapatay ng Eye Sorcery. Kasi pag napatay yun, wala, lugi ka, hindi mo makukuha yung lucky coins na nung binenta mo. Tapos pag sa late game naman, lalo na pag panghuling boss, Eye Sorcery yung lalabas tapos wala kayong space, i-sacrifice nyo na yung coin op nyo, yun na lang ipapatay nyo kasi useless na yan sa late game, lalo na pag naka-upgrade na naman kayo. So yun na lang ipa-sacrifice nyo, papatay pag wala kayong space. Tapos pangalawa, si Evil Spirit Guard. Dapat aware din kayo kasi minsan nakakalimutan mo na trade yung iba yung heroes, like yung blast cut mo napalitan ng kung ano-ano heroes. So logi ka na kaagad dun. Ganon lang din parang same lang din sa Eye Sorcery Slave. Pag wala na kayo pwede i-trade, tapos late game na naman, yung coin op na lang ang i-sacrifice nyo i-trade. Kasi pag na-trade nyo yung coin op, may chance na bigyan kayo ng chanter or blast cut or kung ano mang hero na makakatulong patayin yung boss. So yun, pag late game na, tapos wala kayong pwede i-trade, coin op na lang i-sacrifice nyo. So dapat aware ka dun. Tapos pangatlong hero naman dapat tinitignan mo yung Silent Crown Guard. Yung Silent Crown Guard, pag lumabas siya, hindi makapag-generate ng mana yung mga heroes mo. Kaya ang ginagawa ko dyan, dapat may mga blast cut ako na iniipon sa loob na may ulti. Kasi pag di mo na clear yung mobs, pag walang ulti yung mga blast cut mo, single target lang yung gagawin ng blast cut, baka may possible na unahin nila tirahin yung mga mobs, hindi nila bawasan yung health ng boss. So malulugi kayo pag ganun. Tapos mahina ang stun ni Tortoise dyan pag walang mana yung Tortoise. Kasi pag wala mana, wala siyang ulti. Yung ulti kasi malaking tulong yun sa pag-hold ng mga mobs kasi na parang
Yung ulti ni Tortoise na generate siya ng natural barrier sa sa lane. So harangan ni Tortoise yung mga mobs para di makagalaw. So ayun, pag walang ulti, hindi niya maharangan yung mga mobs. So dagdag ko na lang din sa mga magsusupport pag may ganong boss, bumuo na kayo ng isang set ng triangle. Tapos i-stun nyo kaagad yung yung boss. Kasi pag may triangle kayo, kasi yung triangle kasi di gumagamit ng mana makakapag-stun pa din siya kahit walang mana. So makakatulong na din yun sa pag-hold ng mobs at boss sa gitna para hindi makalagpas. Yung ibang boss lang, mabilis na yun makounter yung power of hit. Nagdi-disable lang yun ng hero. Kailangan nyo lang iilag doon yung chanter at blast cut nyo. Tapos yung boom naman yun yung nanggugulo. Pinapalit yung pwesto ng hero. Para makaunter yun, pag may triangle or penguin, pag nagulo yung pwesto nun, itapat mo lang ulit sa boss para ma-stun. Yung ibang boss naman, kailangan mo lang mapataas yung damage mo para mapatay mo. Yung pinaka-hit ko lang na hero dyan, yung Big Mounted Eagle kasi walang counter yun. 25% ng pera mo mananakaw nila. So, yun lang yung mga kailangan mong gawin dyan. Kung may nakalimutan man ako, comment na lang. Peace out.